raise our family as your own, why you regard our mom as your own, I came to the realization it is because you see in our family the journey of your own family. You have seen in my mom all that we wish our mothers could be. Somebody who will love you, pero hindi kukonsintihin ang iyong mga pagkakamali. Isang taong parating nandyan na maaasahan, pero walang hinihinging kapalit. At isang inang kahit kailan, hindi nawala ng pag-asa na kayang maging mabuti ng kanyang anak. Kagaya po ng inyong mga pamilya. Sa kanyang mga salita, tago sa puso ng lahat ang sakit na nadarama ni Chris sa pagkawala ng dating Pangulo. Dahil bago pa man maging ina ng bayan si President Cory, isa siyang mapagmahal at maalagang ina sa 5 nilang anak ni Ninoy. To my ate, our oldest sister Paulsie, I would like to say thank you for being beside Mom, working for her and with her from the time of Dad's death. To my sister Pinky, you and I will forever share that most painful memory of seeing Mom finally break down and release all her pain that she so bravely tried to conceal from all of us. To my sister Viel, you've always been the most quiet, and yet you organized everything in the hospital. To my brother Noy, in the same way that Mom was so patient and loving towards Josh, I want to thank you for giving Josh so much of your love, your patience, and your caring. Noy, alam ko sa ospital sinabi sa iyo ni Josh, please, Tito Noy, never get married. Sana maintindihan mo. You're now his security blanket. Ang lungkot na nadarama ng bawat isa sa mga oras na yun, ipinahayag sa pamamagitan ng mga awiting inihandog ng mga pinakasikat na singers ng Pilipinas para kay President Cory. At sa bawat kanta, nakiawit din ang puso ng bawat Pilipino. I fell in love again with the same woman the third time. Moving from the battle, her courage will never fade. Lead us to a place, guide us with your grace, soon the days will be saved. Mucho que te cae. I pray upon your like the gospel from so I can say the nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayang pa kailang sakdal hilag. Mula sa Manila Cathedral, dinala na sa Manila Memorial Park ang mga labi ni Pangulong Cory. Malakas man ang buhos ng ulan ng araw na yun, hindi ito inalintana ng mga kababayan nating matyagang nag-abang sa kalsada. Masilayan lamang sa huling pagkakataon ang ina ng ating demokrasya, na sa pamamagitan man lamang ng sakripisyong ito, maipadama ang kanilang pasasalamat at pagmamahal
sa isang inang isinakripisyo ang sariling buhay para sa ating bayan. Sa mahigit 8 oras na prosesyon mula Manila Cathedral hanggang sa Parañaque, mahigit 300,000 katao ang sabay-sabay na sinambit ang pangalang Cory habang muling winawagayway ang laban sign na naging simbolo ng paglaya nating lahat noong 1986. Ang pamilya Aquino na nasa loob ng coaster habang nasa prosesyon, mas lalong napaluha sa hindi inaasahang suporta at pagkakaisa ng libo-libong Pinoy para kay President Cory. Binuksan din nila ang mga bintana ng kanilang sinasakyan para maipadama sa mga taong nasa kalsada kung gaano nila pinahahalagahan at pinasasalamatan ang pagdamay ng lahat sa kanila. Sa Manila Memorial Park, dumagsari ng libo-libong tao na pinagbigyan na ring sumama sa paghahatid kay President Cory sa kanyang huling hantungan. At nang matapos ang full military honors na ibinigay sa dating Pangulo, mas lalo nang tumindi ang sakit na nararamdaman ng lahat, lalo ng pamilyang Aquino. Dahil para sa kanyang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan, para sa kanyang mga apo at mga anak na sina Bolsie, Pinky, Senator Noynoy, Viel at Chris, ang oras na yun ang huli nilang pamamaalam sa ina. Ang paghalik nila sa mga labi nito ay ang kanilang huling halik sa inang nooy laging nasa tabi nila. Masakit man para sa lahat, kinailangan na nating magpaalam sa kanya. Sa isang mapag-alagang lola, mapagmahal na ina, maunawaing asawa, maaasahang lider ng bansa, sa isang dakilang babaeng inspirasyon ng buong